Sa gitna ng bumabagal na processing times para sa ilang aplikasyon sa Immigration Refugees and Citizenship Canada, nagbahagi ng payo ang ilang immigration experts para sa mga naiipit sa ganitong sitwasyon. Narito ang report ni Kisha Balatbat. Sa ulat ng Toronto Star kamakailan, nakita na mas mabagal ang processing times ng ilang aplikasyon sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Apektado rito ang mga parent at grandparent sponsorships, skilled immigrants nominated by provinces, at permanent residents for spouses and common law partners within Canada na hindi nakabase sa Quebec. Ito ang mga bagay na nasasaksihan na raw ng isang regulated Canadian immigration consultant. Sobrang bagal talaga ng processing time. And I even tell my clients na yes, ito yung naka-state na processing time sa IRCC portal. However, expect na it could take longer. Para naman sa isang immigration lawyer, hindi raw siya umaasa na mababalik ito agad sa normal dahil sa immigration targets na inilabas ng gobyerno. Layon ng gobyerno na bawasan ang bilang ng mga temporary residents sa 5% ng kabuuang populasyon sa taong 2026. Sa ngayon, nasa halos 7% pa ito. Ayon kay Dangzalan, posible ring taktika ng Ottawa ang matagal na processing time ng mga in-Canada spousal applications sa pagkamit ng targets. If you're a PGWP holder, tas nagkaroon ka ng girlfriend or boyfriend, and then seryoso na yung relationship ninyo, you got married, now you're faced with the reality na, oh shucks, yung partner ko, patapos na yung PGWP niya. Paano na yan? I can file for sponsorship. Oh shucks, 29 months. Pero teka, look, if I file from the Philippines, it's 10 months. Abay, from a perspective of teka, mas reasonable ata na maghintay ako ng 10 months rather than 29 months. So, rather than let that person transition from one work permit to another na nagpapatagal or nagpapadami rather ng temporary foreign workers or temporary residents in Canada, pwede natin siyang i-push palabas ng Canada at dun maghintay sa Pilipinas and then babalik siya as permanent resident na. So in other words, government achieves its targets of suppressing the number of temporary residents. Payo niya sa mga naghihintay pa rin sa kanilang aplikasyon. Magplano ng mabuti. Magkaroon kayo ng Plan A at magkaroon kayo ng Plan B kung sakasakaling maubusan kayo ng status. At mabuti po sanang suriin natin kung ano po yung mas advantageous po sa inyo. Halimbawa kung may option kayo to file from abroad na mas mabilis yung processing time. Malaking tulong din daw kung maagang isumite ang inyong aplikasyon. Sa mga work permit holders, payo ni Piandong, alamin ang mga detalye ng tinatawag na maintained status kung saan maaaring magtrabaho pa ang isang manggagawang may napasong status habang naghihintay ng panibagong permit. So you apply also before the expiry of your work permit status. And then educate nyo din yung mga employers nyo. Kasi sometimes yung mga employers natin, they don't understand the maintained status. So sabihin nyo sa kanila, i-guide nyo sa kanila na because you are on a maintained status, pwede pa kayo, hindi ito violation ng pagtatrabaho nyo kahit na expired na yung permit. So it's very important na clear yon sa mga employers para hindi kayo mawalan ng trabaho. Mahalaga rin daw bantayan ang mga updates sa IRCC website at pakinggan ang mga payo ng mga lisensyadong eksperto. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.